Story 4. Kobe. Ano nga ba talaga ang nangyari sa pag-crash ng helicopter ni Kobe Bryant? January 26, 2020, Linggo. Maayos pang ibinyahe ang helicopter ni Kobe Bryant papunta sa Mamba Sports Academy sa Thousand Oaks. Dumaraan sila sa San Fernando Valley hanggang pasado 9:45 ng umaga, sumabog ang helicopter. Isang balita ang nagpasindak sa mundo, ang pagpanaw ng NBA legend na si Kobe Bryant, ang Black Mamba, sa edad na 41. Kasama niya ang kanyang 13 taong gulang na anak na si Gianna at 7 iba pa nang bumagsak ang sinasakyan nilang helicopter sa Calabasas, California. Paano nga ba naganap ang trahedyang ito? Ano ang pinakadahilan ng aksidente? At may katotohanan ba ang mga haka-hakang planado ang nangyari kay Kobe Bryant? Tara, pag-usapan natin. Karaniwan lang dapat ang araw na iyon para kay Kobe Bryant. Maaga siyang nagising, nagdasal at naghanda para umalis kasama ang kanyang anak na si Gianna. Papunta sila sa isang basketball tournament para sa team ni Gianna, ang Mamba Ballers, na maglalaro sa Mamba Sports Academy. Bago bumiyahe, gumulong muna si Kobe at ang kanyang anak Gianna sa 7 a.m. Mass sa Our Lady Queens of Angels Catholic Church sa Newport Beach. Habang palabas na sila, nakasalubong nila si Father Steve Salad. Napansin ng pare ang kaunting holy water sa noo ni Kobe, tanda ng kanyang panalangin. Binati ni Father Salad si Kobe, nagkamayan sila at saka tumuloy si Kobe at Gianna papunta sa airport. Ang trip na ito ay routine na para sa kanila. Umiiwas kasi sila sa matinding traffic ng Los Angeles sa pamamagitan ng paglipad sakay ng helicopter na karaniwang tumatagal ng 20 hanggang 25 minutes lang mula Orange County papuntang downtown LA, kumpara sa aabuti ng 1.5 oras kung gagamit ng kotse. 9:06 ng umaga, ang Sikorsky S-76B helicopter na may registration number N72EX ay umalis sa John Wayne Airport sa Orange County. Kasama ni Kobe at Gianna sa eroplanong kanilang mga kaibigan at teammates, sina Alisa Altobelli at Peyton Chester. Kasama ang kanilang mga magulang na sina John at Carrie Altobelli at Sarah Chester. Kasama rin nila ang assistant coach na si Christina Mauser. Ang piloto ng helicopter ay si Ara Zubayan, isang veteran pilot at paboritong piloto ni Kobe. Si Ara ay may mahigit 8,000 hours ng flight time at nagsilbing chief pilot ng Island Express Helicopters. Masama ang panahon ng umaga na iyon. Imbis na dumaan sa karaniwang ruta sa ibabaw ng Hollywood Hills patungong Thousand Oaks, napilitan si Ara na baguhin ang direksyon. Sinundan nila ang Interstate 5, isang highway sa bilis na humigit kumulang 150 knots o 275 kilometers per hour. Habang lumilipad, pabago-bago ang altitude nila mula 500 hanggang 950 feet upang maiwasan ang mga bundok at burol na natatakpan ng makakapal na ulap. Habang tumatagal, lalong bumababa ang visibility. Mula sa 3 miles, naging 1.2 miles na lang ang nakikita nila. Habang palapit sila sa Burbank Airport, kailangan ni Ara ng clearance para makadaan. Pero may ibang mga eroplano sa area, kaya hindi agad sila pinayagang lumipad ng diretso. Sa halip,